Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa inyo Papa Dudut at sa mga taga-pakinig ninyo. Tawagin nyo na lamang ako bilang Candelaria, pero tawagin ninyo akong Candy. Hiwalay ako sa asawa at may 2 ng anak. Bago pa ako maikasal, foreigner ang naging asawa ko. Pero sa kasamaang palad ay madalas akong saktan sa kanya. Kaya nauwi kami sa hiwalayan. Oo, aaminin ko na nagka-phobia na ako sa pag-ibig pagkatapos ng foreigner na yon. Kaya sinumpa ko na hindi na ako magmamahal pa ulit. Hanggang isang araw ay pinaglaruan ako ng tadhana at nakilala ko ang isang lalaki na itago nyo na lamang sa pangalang Remigio. Pero tawagin ninyo siyang Rem. Matipuno siya at talagang malakas ang dating sa mga babae. Anyway, isa siyang gym instructor at siya ang nagturo sa akin nang minsang mag-decide ako na mag-gym. And the rest is history. Una pa lang na nakita ko si Rem ay parang may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Lalo na nang magdikit ang aming mga braso habang tinuturuan niya ako. Kaya hindi na ako nagpakipot pa. Dahil sa nagkagusto agad ako sa kanya ay naging very vocal ako. Ako na ang nanligaw. Talagang ako ang bumakod sa kanya para hindi na siya makawala pa sa akin. So, saan ang lakad mo pagkatapos ng gym? Tanong sa akin noon ni Rem. Pagkatapos naming mag-gym isang araw, syempre, uuwi na sa bahay. As usual, sagot ko naman sa kanya. Bakit? Stricto ba yung asawa mong foreigner? Usisa pa ni Rem. Napangisi naman ako nang maalala ko ang asawa ko. Wala nang pakialam sa akin ang asawa ko. May iba na kasi siyang mahal. Kaya umuwi man ako o hindi sa bahay, baliwala lang sa kanya. Malungkot kong kwento sa kanya. So, bakit uuwi ka na kaagad? Napatingin naman ako kay Rem. Bakit mo ba tinatanong yon? May bala ka bang yayain akong lumabas ngayon? Tanong ko sa kanya. Sana, sagot ng aking gym instructor. Napahagik-hik ako sa kilig na nararamdaman ko. Kung ganun pala, hindi na muna ako uuwi. Saan ba ang lakad natin? Usisa ko. Surprise? Basta espesyal ang lakad natin. Napapangisi sagot ni Rem sa akin. Samantala, naputol ang aking kasiyahan nang bigla naman akong may maalala. Wait! Hindi ba ako nakakaistorbo sa? Alam mo na, baka hanapin ka ng kinakasama mo? Wika ko kay Rem. Si Carmela, hindi selosa yon. At saka malaki ang tiwala nun sa akin. Hindi niya ako pagdududahan, tugon niya. Patungkol sa kanyang live-in partner na isang public school teacher. Candy? Napatingin ulit ako kay Rem. Bakit? Candy, yung tungkol pala doon sa sinasabi mo sa akin kahapon na gusto mo ako, totoo ba talaga yon? Nag-blush naman ako ng mga sandaling yon. Rem, totoong gusto kita. Gustong gusto. Hindi lang dahil sa kamukha mo si Piolo Pascual, kundi gusto kita. Dahil lamang ka palagi ng puso at isipan ko. Ewan ko ba, basta bigla na lang akong nabaliw sa'yo. Sagot ko. Napahagik-hik naman si Rem. Nabaliw talaga? Nagpatuloy naman ako sa pagsasalita. Hindi mo ba napapansin na lapit ako ng lapit sa'yo? Gusto kita, Rem. At alam kong gusto mo rin ako. Kaya huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin. Mahalin mo ako. At mamahalin din kita. Diretsang sabi ko sa kanya. Sige Candy, gawin na nating opisyal. Yung paglalambingan at pangaakit natin sa isa't isa.
Gusto ko ng totoohanin to. Ayaw ko na ng pa-flirt-flirt. Gusto ko magkaroon na tayo ng relasyon. Pagpayag niya. Yun nga lang, syempre, meron itong mga limitations. Yung relasyon natin. Alam mo naman siguro kung bakit. Dagdag pa ni Rem. Sa kabilang banda ay sumang-ayon naman ako. Alam ko, kailangan pa rin nating magtago. Hindi tayo pwedeng maglambingan. Kapag maraming tao, hindi tayo pwedeng magsama. At lumabas ng marami ang nakakaalam, hindi tayo kailangan magpahalata sa kinakasama mo. Lalo na't buntis siya. Pero Rem, kung sakaling isang araw, ma-realize mo na mas mahal mo na ako kesa kay Carmela, handa mo ba siyang hiwalayan para sa akin? Tanong ko. Siyempre naman, hihiwalayan ko siya kagad at sasama ako sa iyo. Pero sa ngayon ay hindi pa panahon. Mahal ko pa rin si Carmela kahit na mahal na rin kita pagtatapat niya sa akin. Hindi naman ako na-disappoint sa mga narinig ko mula sa kanya, Papa Dudut. Sana dumating na agad ang panahon natin. As in, ma-realize mo na mas gusto mo nang sumama sa akin kesa kay Carmela. Sabi ko na lamang sa kanya, Papa Dudut. Pumayag si Rem na maging kami. Pero sa napakaraming kondisyon, hindi ako magpapahalata na kami. Hindi tayo pwedeng magkadikit habang nasa gym. Hindi dapat makaalam ang iba. At lalong hindi pwedeng makaramdam ang kinakasama niya, Papa Dudut. Tiniis ko ang lahat ng yon. Araw-araw nasa gym ako. Titigan lang talaga kami. At ayos na. Oo. Masaya na ako sa mga pagngiti niya sa akin. At pag-aasikaso sa gym, Papa Dudut. Tumagal ang ganong sistema ng halos 1 taon. Pero tulad ng inaasahan, meron ding sawa factor ang ganong estado namin. Dahil isa lang naman ang nais ko, ang masolo si Rem. Pasensya na Candy kung ganito ang takbo ng relasyon natin. Paghingi niya ng paumanhin noon sa akin. Puro na lang kasi tayo. Tago ng tago eh. Disappointed kong balik sa kanya. Rem, napantayan ko ba yung pagmamahal ni Carmela sa'yo? Maya-maya. Usis ako sa kanya. Don't worry. Napantayan mo ang pagmamahal niya sa akin. Hindi lang pala napapantayan. Nahihigitan mo pa. Sagot ni Rem sa akin. Kung ganon, kailan mo siya iiwan? Diretsa at seryosong tanong ko. Nagbuntong hininga lamang noon si Rem at hindi niya nasagot yon. Muli naman akong nagpatuloy sa pagtatanong. Kailan ba tayo magsasama? Kailan ba mangyayari yung pinapangarap ko na maging malaya na tayo? Na gawin ang lahat bilang magkarelasyon. Yung tipong hindi na tayo magtatago pa? Matagal bago ako nakakuha ng sagot mula kay Rem. Candy, hindi ba sinabi ko na sa'yo na iiwan ko na si Carmela kapag nagkaisip na ang mga anak ko? Kaso ang tanong, kailan pa? Naisip kong tanong. Kapag matatanda na tayo, saka lang tayong magsasama. Umiling naman si Rem sa sinabi ko. Hindi ko naman paabutin pa. Nakulubot na ang mga balat natin bago tayo magsama ng tuluyan. Ang sa akin lang, lumaki lang ng kaunti ang mga anak ko. Siguro mga 5 taon pa mula ngayon, aniya. Parang hindi na ako makapaghintay pa Rem. Giit ko naman. Wala akong ibang hinahangad at pinapangarap, kundi ang makasama ka lang habang buhay. Pinapangarap na isang araw ay lalabas tayo ng magkayakap at maghahalikan nang walang inaalala na baka may makakita sa atin at magsumbong kay Carmela. Rem, naiintindihan naman kita. Pero syempre, maintindihan mo rin sana ako. Katwiran ko naman sa kanya. Papa Dudut, ginawa ko ang lahat
para ipakita kay Rem na kaya kong pumantay o humigit pa sa kanyang kinakasama. Patuloy akong umasa noon at naghintay. Naniwala ko sa mga pangako niya sa akin. Pero mukhang mauuwi lang yata sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko dahil isang araw ay nangyari ang hindi ko inaasahan. Ano ba talaga ang plano mo sa relasyon natin, ha? Habang buhay na lang ba tayong ganito? Habang buhay na lang ba akong pangalawa sa mga priority mo? Ano? Confront ako kay Rem. Candy, please. Akala ko ba naintindihan mo ako? Disappointed niyang tanong sa akin. Agad ko namang sinagot. Ilang beses na kitang iniintindi. Ilang taon na akong nagtitiis. Nasasaktan na ako sa ginagawa mo. Sa totoo lang, masakit sa akin na may kahati ako sa puso mo, Rem. Ano ba? O lang ba ang kaya mong ibigay sa akin? Ang sabi ko, Candy, hindi ko kagustuhang mabuntis ulit si Carmela. Naibulalas niya. Simula kasi nang mabuntis niya ang kanyang live-in partner ay parang tumamlay ang aming relasyon. Hanggang kailan ba tayo ganito, Rem? Hanggang kailan ako maghihintay sa iyo? Ginawa ko naman ang lahat. Hinigitan ko ang pagmamahal ni Carmela sa iyo. Binigay ko ang lahat. Nang gusto at pangangailangan mo, ano pa ba ang kulang? Para hiwalayan mo na si Carmela at sumama ka na sa akin. Diretsang tanong ko na naghahanap ng diretsang kasagutan. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung pinangako ko sa iyo. Hihiwalayan ko rin si Carmela. Aniya. Pero hindi naging sapat sa akin ang kanyang sagot. Kaso ang tanong ay kailan nga? Kailan? Rem? Ngayon, magkakanak na ulit kayo. Paano na ako, Rem? Kung hindi mo kayang hiwalayan si Carmela, ipagtapat mo na sa akin. Tatanggapin ko naman kung mas mahal mo pa rin siya kesa sa akin. Ayoko lang kasi na pinapaasa lang ako. Ano? Mamili ka. Si Carmela ba? O ako? Kitang-kita ko sa mukha ni Rem ang labis na kaguluhan. Ayaw ko mang gawin yon sa kanya. Pero kailangan na niyang mamili. Selfish na akong selfish. Pero gusto ko nang malaman sa kanya kung meron ba akong aasahan mula kay Rem. Mamili ka na ngayon kung si Carmela ang pipiliin mo. Ako na mismo ang magpaparaya. Aalis na ako sa buhay mo. Total naman ay mas naunang dumating si Carmela sa buhay mo. Ano? Mamili ka na. Giit ko pa sa kanya. Huwag nating paabutin sa ganito, Candy, ang sabi pa ni Rem. Samantala, sa puntong iyon ay sumabog na ako, Papa Dudut. Kung hindi ka makapamili, pwes ako na ang lalayo, ang sabi ko sa kanya. Nakita ko naman ang hinanakit sa mukha ni Rem. Pagkaraan niyang marinig ang sinabi ko. Gusto mo na ba talagang makipaghiwalay sa akin? Sige. Hiwalayan mo ako. Iwanan mo ako. Bahala ka sa buhay mo. Wika niya sa akin. Papa Dudut, doon na nagsimula ang madalas naming pag-aaway, pagtatalo na nauwi sa hiwalayan. Wala akong kaalam-alam dahil ang akala kong simpleng away lang pero lumipas ang ilang araw ay nalaman ko na lamang na lumipat na sila ng kanilang pamilya. Siyempre, masakit yon sa akin kasi mahal ko si Rem. Marami akong sinakripisyo, kinain ko ang pride ko pero sa huli ay mauuwi lang pala sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko. Papa Dudut, hinanap ko si Rem. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya nakikita. Ganon ko siya na-miss. Hindi nagtagal ay nagtagumpay din ako sa paghahanap ko sa kanya. Natuntun ko ang bahay nila sa mismong squatters area kung saan ay katabi ng riles ng PNR. Anong sadya mo? Malungkot na tanong ni Rem sa akin. Dito na ba kayo nakatira?
Halos dikit-dikit na ang bahay ninyo sa riles ng tren. Tapos yung bahay ninyo parang nag-aalalang po na ako. Oo, eto lang kasi yung nakayanan ko. Dito ko lang kayang itira ang pamilya ko. Hindi katulad mo. Mayaman ka. May hinanakit na sagot pa ni Rem sa akin. Samantala, inobserbahan ko siya. Mula ulo hanggang paa. Rem, ang laki ng pinagbago ng itsura mo. Naawa kong sabi sa kanya. Oo nga no, gwapo pa rin ba ako? Malamang, sasabihin mo hindi na. Kasi ang laki na ng pinayat ko. Halos maiyak na wika ni Rem sa akin. Ano ang nangyayari sa iyo ha? Bakit nagkakaganyan ka? Malungkot kong tanong sa kanya. Puro problema lang kasi ang pinagdaraanan ko. Kaya napabayaan ko ang sarili ko. Aniya. Bakit mo naman ginagawa yon? Bakit kailangan pati katawan at kalusugan mo ay sakripisyo mo? Agad namang sinagot ni Rem ang tanong kong yon. Wala na kasi akong trabaho. Hindi ko alam kung paano ko nabubuhayin ang pamilya ko. Hindi ko alam kung saan kukuha ng pera, kung kanino hihingi ng tulong. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Giit ko. Mahiya na ako sa iyo, Candy. Marami ka nang ginawang pabor para sa akin. Ayaw kong samantalahin ang kabaitan mo sa akin. Sa totoo lang, Candy, ay parang wala na akong mukhang maihaharap pa sa iyo. Kaya sinisikap ko na lang na gumawa ng paraan. Nang wala ka, sagot niya. Pagkatapos ay tuluyan na siyang naluha. Hindi mo dapat ginagawa yon, Rem. Tutulungan pa rin kita. Kahit na umayaw ka pa. Hindi pwede yung makikita lang kitang naghihirap. Tapos wala akong ginagawa. Hindi ko kaya yon. Mahal na mahal kita, Rem. Yun naman ang sabi ko sa kanya. Humagulhol naman si Rem sa aking harapan. Doon naman ay inalo ko siya para bigyan ng pag-asa. Ihahanap ko kayo ng matitirhan at saka huwag ka ring mag-alala. Tutulungan kitang makahanap ng trabaho kung kailangan kong magtayo ng sariling gym. Ay gagawin ko para sa iyo. Para doon ka na magtrabaho. Para hindi na tayo magkahiwalay pa. Yon ang naging desisyon ko. Nahihiya na ako sa iyo ang sabi pa ni Rem. Please, huwag mo nang isip pa ang hiya. Isipin mo, para to sa iyo at sa pamilya mo at para sa ating dalawa. Yun naman ang binitawan kong salita sa kanya na handa kong tuparin. Papa Dudut. Tinupad ko ang pangako kay Rem na magtatayo ako ng sariling gym. Pero bago ko nagawa ay katakot-takot na kamalasan ang inabot ko. Halos mabaon ako sa utang kasi that time ay naloko din ako sa pagbili ng property na nagkakahalaga ng 2.3 million. Tapos ay pinilit ko pang magtayo ng gym sa halos 1 buwan lang para bumalik si Rem sa akin at sa akin na siya magtrabaho. Alam ko, Papa Dudut, na mahal namin ang isa't isa. Pero alam mo po yung pinaparamdam niya sa akin na pangalawa lamang ako. Na hindi ako ang priority niya. Masakit yon para sa akin. Minsan, 1 beses lang kami sa 1 buwan na magkita sa labas. Oo, sa gym magkasama kami. Pero hindi quality time. Ganun pa man ay ramdam ko naman na mahal din ako ni Rem. Umabot kami sa 5 taon na ganon ang sitwasyon. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang mga pagsubok sa buhay ko. At isa na doon ay may kinalaman sa kinikita ng gym. Kung nalulugi ka na doon sa pinatayo mong gym, ipasara mo na, mungkahi ni Mama sa akin. Na siya ko namang tinutulan. Hindi po ma, ayaw ko po, sagot ko. Nakita kong nagbuntong hininga muna si Mama bago muling nagpatuloy. Bakit ba importante sa iyo yung gym na yon? Nagulat na lamang ako sa iyo nang bigla kang nagpatayo ng gym. Bakit?
Ano bang meron sa gym na yon at hindi mo mabitawan? Usisa niya sa akin. Ma, yung gym. Yung gym lang po kasi ang nagbubuklod sa amin. Kapag nawala pa yon, wala na. Maglalaho din yung masasayang alaala namin. Sagot ko sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Mama na dahil kay Rem, kaya patuloy akong kumakapit sa gym. Kahit na malaki na noon ang nalulugi sa akin. Kaya po ako nagpatayo ng gym. Ay para sa akin na siya magtrabaho. Para matulungan ko siya. Bukod po doon, parang magkaroon kami ng pagkakataon na magkasama. Yun lang po kasi ang pagkakataon namin na magkasama nang hindi nag-aalala na baka may makakita sa amin ma. Mahal na mahal ko pa rin po si Rem. Kahit na alam ko pong pangalawa lamang ako. Kahit na alam ko pong hindi ako ang priority niya. Pero ganun pa man ma, alam ko na mahal din niya ako. Paliwanag ko noon kay Mama. Hay, anak, alam kong hindi ka bobo. Pero bakit ka ganyan? Nagpapakatanga ka doon sa lalaking may pamilya na. Hindi lang ikaw ang babae sa puso ni Rem. Paano mo natitiis yon? Minsan ka nang nasaktan. Yan sa una mong asawa. May hintulutan mo pa bang masaktan ka ulit? Ang sabi pa ni Mama. Ma, mismo po ako. Hindi ko po alam kung bakit nagagawa ko to sa sarili ko. Alam ko pong masakit na. Pero hindi pa rin po ako tumitigil. Kahit na masakit. Sige lang at hinahayaan ko lang. Ang mahalaga lang kasi sa akin ay ang makasama ko po si Rem. Umaasa pa rin po ako na isang araw ay matututunan din po niya akong mahalin ng buo. Sagot ko sa kanya. Na agad namang kinontra ni Mama. Pero alam mong umaasa ka lang sa wala. Kung mahal ka talaga ng lalaking yun, sana matagal na niyang hiniwalayan yung kinakasama niya. Pero hindi. Ibig sabihin nun ay pinapaasa ka lang niya. Ibig sabihin nun, hindi ka pa niya lubos na minamahal. Aniya. Bakit po ganun ma? Bakit kapag nagmahal ka, mabibigay mo ang lahat? To the extent na wala ka nang matitira pa sa sarili mo? Paghihimuto ko. Ganon talaga ang pag-ibig. Pero kung gagamitin mo din ang utak minsan, matatalo mo yung dinidikta ng puso mo. Hindi lang puro puso ang dapat mong pairalin. Gamitin mo rin ang utak mo. Oo, mahalin mo siya. Pero isipin mo rin yung mga hindi na niya kayang ibigay sa'yo. Isaalang-alang mo yung mga limitations ninyo. Yung mga pagkukulang niya sa'yo. Sa pamamagitan nun, mababalanse mo ang puso at utak mo. Hindi ka lalamunin ng pag-ibig lang. Payo sa akin ni Mama noon. Samantala Papa Dudut, nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Rem kahit na may mga hadlang. Hindi pa rin kami nagpatinag, bagamat sinika pa rin namin na itago ang lahat. Para sa kapakanan ng ilan, Papa Dudut, marami na talaga ang nagbago sa amin. Wala nang lambingan. Palagi na lamang mainit ang ulo ni Rem. Walang oras na hindi siya nakasigaw sa akin. In other words, ay napaka-moody na niya. Papa Dudut, nasa gym naman. Kundi antok na antok ay malalim ang iniisip niya. Natatakot ako. Ayaw ko na maranasan yung sakit na naranasan ko noon sa kanya. Lahat-lahat ay binigay ko na. Pero parang wala siyang nakikita sa kabila noon. Ay nagtakip na lamang ako ng mga mata. At minahal ko pa rin siya. At kahit na maghirap ako, ay hindi ko bibitawan ang gym. Dahil yun lang ang nag-uugnay sa amin. Sa kabilang banda. Isang araw ay hindi ko inaasahan noon na magkakaharap kami ni Carmela. May relasyon ba kayo ni Rem? Tanong niya sa akin. Nagulat ako noon kasi kalmado siya.
at para bang hindi siya galit sa akin. Siyempre, hindi naman ako nakasagot sa kanyang tanong. Expected ko na mabibigla ka. Hindi kasi ako naniniwala na magkaibigan lang kayo. Kalmadong sabi niya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagagalit doon eh. Okay lang sa akin. Kung magkaroon si Rem ng ibang karelasyon, ang gusto ko lang sa akin pa rin siya uuwi. At ako pa rin ang priority niya. Hindi ko masisisi kung maraming babaeng mahumaling sa asawa ko. Gwapo siya. Napakabuti rin niyang asawa. Walang bisyo kundi sigarilyo lang. Walang luho sa katawan. Walang alak. Walang barkada. Sa bahay at gym lang umiikot ang mundo niya. Masipag din siya. Lalo na sa mga gawaing bahay. Kaya hindi na ako magtataka kung may mai-inlove na ibang babae sa asawa ko. Paliwanag pa niya. Nagtataka naman ako sa totoong pakay ni Carmela. Bakit ba sinasabi sa akin to? Usisa ko. Samantala'y nanatiling kalmado si Carmela na para bang wala lang sa kanya kung mahal ko si Rem o hindi. Kahit na hindi niyo pa sabihin, alam ko na ang totoo. Pero hindi ako nagagalit kasi nakikinabang din naman ako. Yun nga lang, sana alam mo kung saan ka lulugar. Sige, pinapayagan kita na harutin si Rem dito sa gym. Kung gusto ninyo, mamasyal pa kayo, manood ng sine, kumain sa fast food, bahala kayo. Pero pagdating sa bahay, sa akin siya. Tandaan mo, magiging sa iyo lang si Rem kapag nasa gym siya. Pero kapag nandito siya sa bahay, sa akin siya. Naintindihan mo ba? Wika niya. At sa puntong iyon ay seryoso na siya. Oo, naintindihan ko. Naguguluhang sagot ko noon. Gaano ka ba kasigurado na mahal ka ng asawa ko? Muling tanong ni Carmela sa akin. Napabuntong hininga lamang ako at hindi nakasagot sa kanya. Muli naman siyang nagpatuloy. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong sagutin. Pero heto lang, Candy. Hindi ka ba natatakot na baka lahat ng sakripisyo mo ay mauwi lang sa wala? Minsan, pag-isipan mo. Kung mahal ka ba talaga ng isang tao, ginagamit ka lang niya. Alalahanin mong malaki ang agwat ng edad ninyo. Sa edad mong yan, paano ka makakasiguro na seryoso siya sa iyo, Candy? Sinasabi ko to sa iyo kasi babae din ako. Concerned din ako sa iyo. Ngayon, nasa iyo yan. Kung makikinig ka sa akin o hindi, ang sabi pa ni Carmela sa akin. Samantala, agad ko namang sinabi kay Rem ang lahat ng napag-usapan namin ni Carmela. Sa bahay, si Carmela ang asawa mo. Pero kapag nandito ka sa gym, ako ang asawa mo. Nagkasundo na kami sa hatian sa iyo. Basta ang sa kanya lang. Doon ka pa rin uuwi sa kanya. At pumayag ako doon. Kwento ko pa kay Rem. Sigurado ka? Hindi ka ba nasasaktan? Nag-aalalang wika ni Rem sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Oo, nasasaktan ako. Pero mas mabuti na ang masaktan. Huwag ka lang mawala sa akin, Rem. Sabi ko na lamang sa kanya na kahit parang tinutusok ng karayom ang puso ko ay handa kong tiisin. Maisalba lamang ang pag-iibigan namin ni Rem, Papa Dudut. Sa ngayon ay ganito pa rin kami. Simpleng lambingan sa gym. Kapag walang tao at masaya na ako doon. Pero madalas ay hindi natatapos ang araw na hindi kami nag-aaway. At alam ko, napakatiising ko. Hindi ako demanding. Hindi ako nagde-demand sa kanya ng kahit na ano. Basta kung ano lang ang maibigay niya na oras sa akin. Ay okay na ako doon, Papa Dudut.
Mahal ko si Rem at hindi ko kayang mawala siya. Kaya kahit nasasaktan ako ay nagtitiis ako. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtitiis. Pero hanggat kaya ko ay kakayanin ko. I will do everything for love. I will do anything para manatili lamang siya sa akin, Papa Dudut. Salamat sa pagbasa ng sulat ko at sana'y mapili niyo itong i-ere. Muling maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Candelaria, ang tunay na pag-ibig. Gaano man subukang sirain o pabagsakin ng pagsubok, ay mananatiling matatag at matibay tulad na lamang ng pagmamahalan nina Candelaria at Remigio. Pinatunayan nilang dalawa na dapat ay magkasama at nagtutulungan para harapin ang dumarating, at kami ay masayang malaman na nagtagumpay kayong ma-survive ang bawat dumating na trials sa inyong relasyon. Sana ay lalo pang pagtibayin ng Panginoon ang inyong pagsasama. God bless sa inyong dalawa.